Hi! Masaganang buhay at magandang araw po sa inyong lahat. Magtanim po kayo ng gulay, magtanim po kayo ng prutas para magkaroon ng masaganang buhay. Update ko lang po kayo sa aking mga tanim na ubas, yung ating mga bunga ng ating tanim na ubas. Ito po, Brazilian variety po kasi ito. Kapag dilaw na po ganyan ang itsura, pwede na po yung i-harvest, pero ako kapag gusto ko lang kumain ng ubas, kumukuha ko lang po ako pag ito po kayo nasa harap ng aming bahay. Ito po yung aming bahay, Ito po yung main door. Tapos ito pong bunga ng ating tanim na ubas. Kapag ako'y lalabas ng bahay, mabubungaran po kagad yung mga bunga. Pagdating ko galing sa opisina, galing sa trabaho, mabubungaran po uli yung ating bunga ng ating mga tanim na ubas. So ito po gaya ng banggit ko, pwede ka na pong harvest yan. So harvest po tayo ng isa, Ayan, harvest po tayo ng isa. Ayan. So ito po, titikman po natin. Napakatamis po nito, Yun, grabe, tamis. So, yung iba, pinapahinog ko pa, Hindi pa masyadong inog na inog ang iba. Dapat po, dapat ganyan, kulay dilaw siya, Na-amaze po ako dito sa aking tanim na ubas na ito, na Brazilian variety. Hindi ko pa po nauubos, ma-harvest yan. May panibagong bunga na naman po siya, So, ibig sabihin, kapag na-harvest ko to, may panibagong nakausbong na naman pong bunga. Ang ubas po, mamaya po ipapakita ko, Ang ubas po, itinatanim siya dalawang pamamaraan. Una po, yung seeds. Kapag po kayo ay bumili ng ubas at merong kayong nakuwang seeds, pwede nyo po yung patuyuin, I-hair dry nyo po ng 24 hours to 48 hours, so 2 days, At kapag po yan ay natuyo na, pwede nyo po siyang patubuin sa isang plastic cup o styro cup, Lagyan nyo po ng lupa, ilagay nyo po siya doon. At kapag meron na po siyang nag-sprout na po yan, meron din po kayong enough space, mas maganda po siyang itanim ng direkta sa lupa. Ito pong aking tanim na ito, direkta po sa lupa. Pero kung wala naman po kayong enough space, pwede na naman po siyang itanim sa malaking paso, sa timba, sa drum. Yan, dapat po yung mas nakakagalaw po yung kanyang maugat, Malaki po yung ang yung pagtatamnan na drum o kaya po ay timba. So ipapakita ko po sa ang ikalawang pagpropagate po ng ubas ay ang sa pamamagitan po ng kanyang cuttings. Kumuha po kayo ng kanyang matandang sanga, mga gatanggal po yung laki, titingnan nyo po yung may nodes siya. Tapos patubuin nyo po yan, lagay nyo po rin po sa isang plastic cup o styro cup. Lagay nyo po ng lupa sa ilalim, yung ibabaw niya na may nakalutang na mga ganito kahaba. Kapag po yan na 1 month, 1.5 month hanggang 2 months, magkakaroon po yan ng sanga. Kapag po meron po sanga yan at meron ng mga daon, pwede na po yung i-transplant. Gaya ng banggit ko, mas maganda po ng direkta sa lupa. Na-amaze po ako dito sa aking ubas na ito na Brazilian variety. Hindi ko pa po nauubos itong mga bunga. Meron naman po siyang panibagong usbong na bunga. Papakita ko po sa inyo. So yan po, ito niyo po. Yan, yung kanyang mga bunga ng ating ubas. Tapos makikita niyo po rito, ikot po tayo dito. Tingnan niyo po, mayroon panibagong bunga na naman. Ayan po, tingnan niyo po rito. Ayan, tingnan niyo po. Diba? Ay panibagong bunga na naman. Ayan, Nakikita niyo po ba? Ito, Ayan. Ayan, Diba? So, sa harap lang po yan ng aming bahay sa main door, Tapos, ito, hindi ko pa na-harvest din ito. Malapit na rin mainog ito. Yan, malapit na rin po mainog yan. So, isang puno lang po ito, Nakakatanim po sa harap ng aming bahay. Yan, ginawa ko po siya ng balag dito. Sa harap siya ng bahay, Papakita ko po yung puno niya. Ayan po yung puno niya. So, yan. Ayan po yung puno. Yan, pinagapan ko po siya dyan. Tinanim ko siya direkta sa lupa yan. Tapos pinagapan ko po sa aming bakod. Ayan po yung bakod, yan. Tapos ginawan ko po siya ng kanyang makabaging siya. So ito, panibagong bunga rin ito. Hindi pa ito, pwede na rin i-harvest yan, pero hindi pa ganong nakainog, Ito pa rito, mayroon pang bunga rito. Ayan, So yan po ang ating tanim na ubas. Marami po kong na-harvest yan, Kita nyo po ito, pinag-harvestan ko na po yan. Yan, pinag-harvestan ko na po yan. Kapag nakita kong hinog na siya, na-harvest ko po. So ito, harvest tayo ng isa pa uli. Ito, dito. Ito.
Ganyan. Yun. Alright. Okay. Yan. Tikman natin uli itong ating isang inarbes. Grabe ang tamis. Grabe oh. So bakit ka pa bibili, no? Kung pwede naman po kayong magtanim tulad po na aking ginagawang pagtatanim, ano? Sa pagpapabunga naman po ng ubas, napakadali lang. I-pruning mo lang pag gusto mo siyang magbunga, no? I-pruning mo, kalbuin mo, tanggalin mo lahat ng daon, tapos tanggalin mo yung ibang mga sanga niya, no? Yung mga nakadugtong na sanga na ang mga maliliit. Tapos tanggalin po yung gupitin po ninyo. Kapag nakalbo po ninyo, tapos mag-ano lang po kayo, magdilig lang po kayo ng binabad na balat ng saging. Idilig nyo po dyan. O kaya po mag-spray kayo ng fermented fruit juice. Ganun lang po kasimple at kadali ang pagpapabunga ng ubas sa pagtatanim. Dalawang bagay, sabi na gaya ng banggit ko, seeds o kaya lang po ay cuttings. Ang sarap ng ating ubas. Okay, harvest pa ako ng isa. O tayo ng isa. Yan, sariwang sariwa, no? Kaka-harvest. Kakainin mo kagad. Ang sarap, grabe. Ang tamis. Magtanim din po kayo, no? Ng inyong sariling pagkain, no? Ako po, napakarami na ng tanim, mga fruit-bearing trees, ano? Sa harap at likod ng aming bahay, sa tagiliran, marami po akong mga tanim na halaman. Tapos itong aking mga ubas na to, nakabaging po sila sa paikot ng aming bahay, ano? Tapos yung ating mga tanim na green leafy vegetables, no? Nasa gilid lang ng kalsada. Palagi ko pong sinasabi, ano? Food security starts at home. Kapag po kayo nagtatanim ng ganito, ano pong makukuha po? Una po, makakatipid ka. Pangalawa, masustansyang pagsasaluhan ng buong pamilya. At pangatlo, makakatulong ka sa pagpreserba sa ating inang kalikasan. Invite ko po kayo this coming Sunday, panoorin po ninyo ang ating TV show, Masaganang Buhay, ano? Napapanood po yan sa 1PH Signal TV, Channel 1 ng TV5, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Umiere din po sa RPTV, YouTube at Facebook, ano? Kapag araw naman po ng Martes, umaga po kayo ng kopya ng Filipino Star ngayon. Meron po akong column dyan, ano? Isinusulat ko po sa aking column ang iba't ibang do-it-yourself tips at iba pang sikreto sa pagsasaka. Sa TikTok, Facebook page, Facebook profile, nagbabahagi rin po tayong kaalaman. At hindi ka po nakasubscribe sa ating YouTube channel, ang Magsasaka Reporter. Sa nanonood ka po ngayon sa YouTube, ano? Click nyo po yung bell button ng sa noon, ma-inform po kayo kapag may mga bago akong video upload, video tutorial upang ma-share ko po sa inyo ang pahiram na talento ng ating Panginoon. So, don't forget, this coming Sunday, panoorin po ninyo ang ating TV show. Ibinahagi ko po yung step-by-step na pag-propagate through cuttings. Tapos, magluluto rin po ako ng masarap at masustansyang, or rather, gagawa rin po ako ng masarap at masustansyang green grapes salad alam Magsasakang Reporter. So, don't forget, Masaganang Buhay this coming Sunday. Salamat po. God bless.